not a congressman, not a senator, will admit kung magkano yung lump sum na nakukuha nila na liquidate by certification. Top secret. Kaya nga classified as confidential ang finances ng Kongreso. Kasi pag nalaman nyo, mabubuang kayo kung ganong kalaki ang pondo ng Kongreso at ikumpara nyo kung anong output ng Kongreso. Magandang araw mga kaibigan. Nako, ito palang mga congressmen, senators natin, mga James Bond, 007, mga secret agents. Bakit po? Ayun, narinig natin si Attorney Roque. Mga top secret ang mga pondo ng congressman, senator, hindi pwedeng malalaman. Kasi once nga malaman natin, mabuang daw tayo. Galing yan sa loob si Attorney Roque, Congressman Roque, kaya alam niya. Noong kapanahonan niya, 700,000 a month yung kanyang extraordinary expenses plus sweldo pa. Ngayon daw, sa nakausap niyang bagong congressman, yung incumbent, 1.1 million na daw yung cash monthly na nakukuha plus salary na more than 200,000. Laki. So, sa isang taon, ilan yun? More than 24. Yeah, more than 24 million dahil 1.3. 1.3 per month times 12 months. Grabe! Hindi pa yan kasali yung kanilang pondo na nasa iba't ibang ahensya. Yung pondo nila para sa tulay, kalsada, yung mga infrastructure projects, meron pa yan. Mas malaki pa yun. So, grabe. Kaya ako, nakikiisa ako sa panawagan ni Tatay Digong na hindi ako magbabayad ng buwis hanggat hindi pumapayag si Speaker Martin Romualdez na i-allow ang COA na i-open ang kanilang libro para malaman natin paano nila ginagastos ang ating pera. Pera natin yan, mga kaibigan. Huwag po tayong matakot sa mga congressman, senador na mga yan. Oh, malapit naman ang 2025. Magmamakaawa na naman sila sa atin. Mangangampanya na naman. Magpapangako kung anong pinapangako. Pag sila na'y nakaupo, ang iniisip lang, sarili muna bago bayan. Kaya, mag-ingay po tayo, makiisa, makialam, wag na po tayo basta-basta magpapaluko, lalo na dito sa Kongreso, House of Representatives. Yun. Sinimulan nyo kasi, pinakialaman nyo ang confidential funds ni BP Inday Sara. Ngayon, nabuking kayo. Grabe pala, mas lalo ang inyo dahil extraordinary expenses, ano yan, classified, top secret funds, certification, liquidation by certification lang. Naging usap-usapan kayo sa social media. Ang nakakapagtaka naman, ang mainstream media hindi binabalita. Anyway, yun na po ang kalakaran ngayon. Pakinggan natin ang buo yung pahayag ni Attorney Roque sa kanyang programa sa SMNI. Mabuti naman po at nagkaroon na ng sariling buhay ang nasiwalat natin dito sa Pulso ng Bayan sa kauna-unahang pagkakataon na lahat po ng ahensya ng gobyerno dapat nagli-liquidate ng gastos dahil yan po ay pondo ng bayan with the exception of Congress dahil sila po ay nagpasa ng Concurrent Resolution number 10 na nagsasabi na po pwede ang liquidation by certification. Alam mo kasi, yung certification na yan, siyempre alam ko yan dahil ako ngayon naging kongresista, yan ay nagsasabi na I certify that my funds were spent for a public purpose. Ano ibig sabihin yan? Aba, ikaw ay kongresista, may malaki kang halaga ng salapi na natatanggap galing sa publiko, ikaw na mismo ang Commission on Audit. Kasi ikaw na nagsasabi, it was spent for a public fund, for public purpose. Pero sa totoo niyan, kung gagastusin mo yan, pambili ng relo, wala naman sila magagawa. Kung gagastusin mo yan, pambayad sa katulong mo o sa iyong driver, wala naman sila magagawa dyan. No?
dahil ikaw na ang naging sarili mong COA. Ngayon, kung titignan mo yung lingwahe dun sa journal nga ng Kongreso, kung kailan in-approve nila yung Concurrent Resolution number 10, lumalabas doon ang sabi nila, dahil daw may fiscal autonomy ang Kongreso, nasaan po yung provision na nagsasabi na may fiscal autonomy ang Kongreso? Wala po. Ang alam ko, yung constitutional provision na fiscal autonomy ay para sa Korte Suprema at para doon sa mga constitutional commissions, gaya ng COMELEC, Civil Service Commission, pati po ang Office of the Ombudsman, no? Na hindi po pwedeng bawasan ang hinihinging budget ng mga ahensya na merong fiscal autonomy. Dahil nga, kung mai-influensyan sila ng Kongreso, hindi talagang maapektuhan din sila ng politika at ng mga politiko na hindi dapat mangyari pagdating sa hukuman at sa mga constitutional bodies. Kaya po nagtataka ako, bakit anong kinalaman ng fiscal autonomy sa financial accountability ng Kongreso? Samantalang, ang teorya po dyan, basta pondo ng bayan yan, you must be a good steward. At gagastusin mo talaga yan para sa mga pampublikong mga pamamaraan. At dapat talaga binubusisi, kaya nga tayo gumawa ng Commission on Audit. Pero alam mo, ang nakakapagtaka, bakit kasi pumayag yung Commission on Audit, sabi ni Senator Ping Lacson noong 2012, na hanggang 500,000 lang ang pwedeng liquidation by certification. Well, naintindihan ko naman na dapat may pondo talaga na pamigay ang mga senador at kongresista para sa mga humihingi sa kanila sa pang-araw-araw. No? Pero bakit 500,000 a month? Napakalaki naman yon. That's 6 million a year. Pero ang katotohanan niyan, hindi pa nasunod kasi nga sa Kamara at ito'y pinatutunayan ko, wala po talagang kahit anong liquidation. Bagamat yung mga panahon na yon, aminin ko, 700,000 yung nakukuha ng isang congressman bukod pa doon sa kanyang sweldo. Ngayon po, tumaas na yan. Ngayon po, from 700,000, ang nakukuha nila buwan-buwan is 1.1. Kagabi lang po, may kausap akong incumbent congressman. At siyempre, marami naman tayong kaibigan dyan, no? At sinabi nga niya na 1.1 million na yan, bukod pa sa sweldo na nadoble na naging 200. So, ang take-home pay ng isang congressman na liquidated by certification is umaabot na po ng 1.3. Pero actually, sa totoo po, meron niyang mga dagdag pa, yung mga bonuses na hindi na talaga dapat liniliquidate dahil mga speaker's bonus na yun eh. So, umaabot po raw daw ngayon yan ng hanggang 23 million isang taon. Now, pinapahanap ko po sa ating research, taon-taon naman talaga, pinapublish yan ng Kongreso at makikita nyo kung magkano talaga yung naging budget ng opisina nila. At yan po yung walang liquidation except by certification. Ulitin ko lang po, no? Bakit ko isiniwalat ito? Kasi po, pinupuntiryan nila yung confidential fund ni VP Sara. 500 million bilang Vice President at 150 bilang Education Secretary. Unang-una, bakit mo pupuruhan si VP Sara lang? Ang Presidente, 2.3 billion ang kanyang confidential fund na meron pang 2.3 billion na intelligence fund. Bakit hindi mo pinuruhan ng Presidente? Kasi nga, pinsan niya. Diba? Pangalawa, bakit mo kukwestiyonin na wala raw pananagutan ng confidential fund dahil hindi dumadaan sa tamang proseso ng liquidation, samantalang ang buong budget ng Kongreso pala, hindi lang sa Kamara, kundi sa Senado, ay hindi naman dumadaan sa proseso ng liquidation. Kaya ang sinasabi natin, ito'y hypocrisy, pagpakukunwari. Dahil kung talagang ang inyong kausa ay good government, magsimula kayo sa inyong mga sarili. Kung gusto nyo makakita kung sino may dungis sa muka, tumingin kayo sa salamin. Diba? May awit nga eh. Bago mo linisin ang dungis ng iba, linisin mo ang dungis sa iyong sariling mga muka. Kaya nga, yung mga kongresista dyan, wag na wag niyong sasabihin you're on the right side of history. Dahil ako, hanggang liquidation by certification pa lang, hindi pa ako napupunta kung saan talaga kayo kumikita. Ayaw ko na sana magsalita dahil I want to be a team player. Magalit kayo sa akin ng hindi, importante po na maging team player ka. Bakit? Kung hindi ako naging team player ng 17th Congress, hindi ako ang nakapagpasa ng pinakamaraming mga panukalang batas na ngayon ay nagdudulot ng biyaya sa ating mga kababayan. Yung universal healthcare, yung libreng irigasyon, yung libreng wifi, okay? Yung National AIDS Policy Law, o yung National Mental Health Act, yung libreng tuition sa state universities and colleges, no? So, ang iyong kakayahan bilang isang mambabatas kasi,
depends on your ability to build a consensus. Although, yung universal healthcare po, ulitin ko, last minute bumitaw dyan yung mga kaalyado ng mga teroristang CPP-NPA dahil ang sabi nila, pinayayaman mo lang ang mga pribadong hospital. Eh sabi ko, anong gagawin natin? Kung ipa-privatize natin ang mga, kung ina-nationalize natin ang lahat ng pang-pribadong mga hospital, it will cost us something like 5 trillion. Eh at that time, wala pang 5 trillion ng budget natin. Saan ka tayo kukuha ng ganong kalaki? So kinakailangan lang, bayaran natin yung mga serbisyo na nakukuha natin mga kababayan, whether be it private or public hospital. No? So, kaya kinakailangan maging team player kasi kung di ka team player, walang papansin sa iyong mga panukalang batas. O di ba? Eh dahil ako naman naging good team player, lahat ng batas ko, naipasa ko po yan bago po ako umalis ng Kongreso para maging presidential spokesperson. Mantakin nyo. 3 taon ang termino ko pero in 1 year and a half naipasa ko talaga yung mga pinaka-importanting mga panukalang batas na naipasa ng 17th Congress. So kinakailangan talaga ang pagiging team player. Kaya aking pakiusap, aking mga dating kasama sa Kongreso, ayaw ko pong ibulgar ang lahat ng ating mga sikreto dahil ako ay team player. Alam ko may mga miyembro ng publiko magagalit sa akin dyan. Pero kung hindi po ako naging team player, wala naman yung mga importanteng batas na nating naisabatas. So ang pakiusap ko lang sa aking mga dating kasama sa Kongreso, magpakatotoo lang po tayo. Huwag tayong Poncio Pilato na parang ang linis-linis nyo. Tanggapin lang natin ang katotohanan na talagang may pondo na galing sa gobyerno, na talagang pinamimigay natin, na kung padadaanin natin sa proseso ng liquidation, wala na tayong gagawin kundi mag-liquidate na mag-liquidate. Huwag magmamalinis. Huwag sasabihin you're in the right side of history. Naku, pag inisa-isa ko mga issue mo, eh baka mamaya makalimutan na ikay ekonomista. Oh. Attorney. Tigil na natin doon, okay? Respetuhan na lang. Meron naman tayo talagang equality between the 3 branches of government. Kaya naman mabilis na pinapasayan sa committee level at sa plenaryo dahil meron tayo tinatawag na courtesy to a co-equal branch of government. Bakit ngayon natigil yung courtesy na yan? Dahil lang sa politika. Matagal pa po yan. At dahil kayo ay mga veteranong mga politiko, mga miyembro ng 19th Congress, amuyin ninyo po. Bagamat naghaharing uri ngayon ang ating leader, pagdating naman po ng takdang panahon, wala pong mangyayari dyan. Dahil hindi gusto ng taong nangyayari ngayon. Lalo na kung mabulgar pa kung saan nyo talaga kinukuha ang inyong mga pera. Again, ayaw ko pong gawin yan, pero ang aking panawagan, magpagkatotoo lamang.